Okay. Hello everyone, kamusta po sa lahat? Welcome po sa ating ikatlong pagsasanay kung saan tatalakayin natin ang tamang pag-shading at paggamit ng machine para ma-deposit natin yung ink ng maayos sa ating face skin. So itong pagsasanay na to, tutulong ito sa atin na in reality, makagawa tayo ng smooth at even na result ng ating kilay. Kung saan, yung magiging healed result niya ay maganda. Hindi siya patse-patse, hindi siya lubak-lubak. So, kung nakikita niyo sa screen, may ginawa na akong sample. Ayan. Yung tamang pag-shading ay dapat ganito ang kakalabasan. Paano siya nagiging maganda? Kasi yung kanyang tail ay sharp, matingkad, but yung kanyang arc o yung kanyang peak ay soft. Soft lang yung shading. And at the same time, yung kanyang head part ay soft lang din. Tapos yung kanyang mid part o yung body ay saturate, matingkad din. So, kahit anong kulay ang gamitin nyo, pagka ganito yung way ng inyong shading, nagiging maganda ang kakalabasan. So, pag-usapan natin kung paano tayo makakagawa ng ganitong kagandang shading. Okay. Tumako muna tayo sa two-way of shading. Dalawang klase ng pag-shading gamit ang machine. So, yung unang pag-shading ay tinatawag na 1 by 1 shading. Ano yung 1 by 1? So, from word na 1 by 1, ibig sabihin 1, 1. So, isa-isa lang yan. Pag didikit-dikitin ninyo. Yan, ganyan. 1 by 1. So, ang purpose nito ay para mas kontrolado mo yung timpla ng ink na dinedeposit mo sa fake skin o sa actual skin ng iyong client. So, ginagawa ito usually sa mga part na dito, sa head part, at saka dito sa arc part. So, kung napapansin nyo yung soft na shading, 1:1 ang ginagamit dyan. Ito. Yan. Katulad ng ginawa ko nung nakaraan na ito, shading na 1:1. Sabi ko sa inyo na pag nag-outline kayo, pagdating dito sa head part, 1:1 shading ang gagawin niya. Hindi kayo maguguhit ng ganyan para hindi siya mukhang drawing. So, yun. Okay, tatandaan niyo yun, ha? So, 1:1 yung shading. Okay. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ikalawang way ng pag-shade, yung back and forth. So, from word na back and forth, ganyan-ganyan yan. Hindi siya circle, but back and forth na ganito. Okay? Ganyan. So, merong shade na pababa, merong shade na pataas, merong shade na pababa, shade na pataas. So, ganyan ang back and forth shading. Ngayon, ginagawa yung back and forth shading na yan doon sa mga saturated area. Doon sa mga area na matitingkad at doon sa mga area na gusto mo kaagad matapos. Ibig sabihin, kung gusto mo ng medyo solid at medyo kontrolado yung pag-shading mo, pwede kang mag 1:1 o 1 by 1 shading. Pero kung nagmamadali ka, gusto mong matapos ka agad, pwede kang mag back and forth shading. Kaya lang, ang risk ng back and forth shading, lumalampas siya doon sa mismong outline. Kaya kailangan mong maging cautious, maging maingat kapag nagsishade ka gamit ang back and forth method. Okay po. So ngayon, ipakita ko naman sa inyo yung, nakikita ba? Yan.
yung shading location natin. So, kagaya na napansin nyo dito, matingkad itong tail niya hanggang dito sa mid part. Pero pagdating dito sa arc part o dun sa peak part ay light lang. And then pagdating dito sa head part, light lang din. So, ganito ang nagiging kakalabasan niyan. Ganito yung mapping location niyan. So, from here to here, yan yung haba. Dapat magiging dark ang shading natin dyan. Saturated. Bakit? Kasi in reality, etong etong tail na to up to dito sa mid part natin ng body ng ating eyebrows, ito yung nagdadala ng balance ng kilay ng isang tao. Okay? And then pagdating dito sa arc part na to, ito yung support ng baby hair para magkaroon siya ng kurbang hulma. So, kaya pagdating dito sa arc na to, soft lang yung shading natin. Kasi minimimic natin yung natural contrast ng kilay ng isang tao. And then, pagdating dito sa head part, soft lang din yung ating shading. So, sa isip mo, kapag magtatattoo ka na in real life, meron ka na dapat ganitong location ng shading. So, pwede mong guhitan in real life na hanggang dito lang yung dark shading mo. And then pagdating dito sa arc part, soft lang yung shading. And then pagdating din sa head part, soft lang yung shading para makagawa ka ng ganitong effect. So, yan yung tinatawag nilang ombre eyebrows. Kasi, from dark to light yung shading. Ngayon, pag nagawa mo yan in real life, ang yield result niyan ay maganda. Even, hindi siya bako-bako, hindi siya stripe. Yung stripe, yung pag nag-shade ka, nagkakaroon siya ng stripe effect. Nagiging ganto-ganto yung kinakalabasan pag nagsishade. Okay. So, tumako tayo sa paano ginagawang even yung shading katulad nito na walang mga stripe. So, sa pagsishading, kunyari 1:1, shading tayo ng ganyan, 1, and then bababa lang tayo ng konti, and then lalampas tayo ng konti. Yan. So, patong lampas, parang patong layo. Ganyan. Para maging even yung ating shading at wala siyang mga stripe. So, over time, pag ginagawa natin yan, humahaba yan hanggang sa mapuno natin. Okay? So, pakita ko sa inyo yung sample kapag gumagamit tayo ng machine. Okay. So, ganito yung itsura ng 1:1 shading. Yan. Sana nakikita nyo. So, shading ka ng 1. Yan. As much as possible, dikit-dikit mo lang. Dapat kung ano yung shade mo dun sa taas, ganun din yung shade niya matatapos. So, yan. And then, balikan mo lang. Para makabuo ka ng even na shades. And then, yun nga, bababa ka ng konti, lalayo ka ng konti. So, parang patong layo lang. Ang gagawin mo. So, yan yung 1:1 na shading. Dapat yung pressure ng machine mo o yung needle mo ay even lang din. Kasi pagka mabigat, may nakikita ka dyan sobrang matingkad na shades. Hindi siya nagbabalance. So, patong layo lang hanggang sa makalayo ka.
Ganyan yung 1:1. So, napapansin nyo, mas kontrolado natin yung ink na pumapasok o yung shade na lumalabas no sa ating area na tinatatuan. Ang downside lang ng 1:1, even though na mas kontrolado mo siya, ay matagal ka makakagawa ng saturation. Ibig sabihin, matagal bago mo mapatingkad yung isang area na tinatatuan mo. Kasi 1:1 nga. Ganun. Nawala na ako ng dahilan. Okay. So, yan. Ganyan lang. And then, babalikan mo lang yung mga area na feeling mo masyadong malayo sa isa't isa o agwat-agwat. Lagi mo tatandaan kung ano ang shade mo dun sa pinaka-umpisa. Dapat ganun din yung shade mo pag matatapos. Pwede mo lang yung balik-balikan hanggang sa mabuo mo yung evenness ng shade. So, yan. Okay, nakuha nyo na. O, diba? Maganda siya. And soft lang din yung kanyang kinalabasan. Ngayon naman, dumako tayo dun sa back and forth shading. So, sa back and forth shading, ganun din. Para siyang 1:1. Ang kaibahan lang, binabalik mo na siya agad. Hindi na siya yung ganun. Ganito na siya. So, yan. Mas mabilis ka na ngayon makapag-shade. At mabilis mo na ngayon mapupunan yung mga agwat-agwat na shading. So, pag nagmamadali ka, ito yung pwede mong gawing method. Pag nagtatattoo ka na, back and forth lang. Ngayon, ang mapapansin mo lang sa back and forth, mabilis na uubos yung ink. Kasi, mas nagagamit mo siya, mas nade-deposit mo siya sa skin. At the same time, mas nakakagawa ka ng mabilis na saturation o yung pag-shading doon sa area na tinatatuan mo. Mas mabilis mo siyang nakukulayan. So, ganun lang din yung tamang way pag-shading ng even, yung patong layo. Ngayon, kapag kami napapansin ka mga agwat-agwat, balik-balikan mo lang yan. Mapupunod yan.
Pwede mong balik-balikan yung mga feeling mo medyo agwat-agwat. Ayan, basta back and forth lang yung method na gagawin mo. Para lang maging even yung iyong shading. Kasi pag hindi mo binalikan yan, pinabayaan mo, pag nag-heal, ganyan din na result yan. Lubak-lubak. So, dapat yung magiging healed result niya, hindi siya lubak-lubak. Okay. So, nakita nyo, mas mabilis kang makapag-shading, mas mabilis na maging saturated yung area shading natin using back and forth method of shading. So, ganyan. So, ganun uli. Kuha ka lang ng tissue na may oil. Punasan mo lang yan ng ganyan para ma-reveal yung totoong shades na ginawa natin. So, then, punasan mo lang. Ayan. So, nakikita mo. So, lagi mo tatandaan, kapag ka soft shading lang yung gagawin mo, pwede kang mag 1:1. Or 1:1 talaga gamitin mo. Para mas kontrolado mo yung timpla ng pigment na pumapasok dun sa skin o dun sa fake skin na ginagamit mo. Okay? So, yun lamang po. Marami pong salamat. Dadako tayo sa ika-4 na pagsasanay. See you soon po. Okay.